Posibleng maging bagyo sa loob ng isang araw ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tansya na pag-asa, pwede itong maging severe tropical storm. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Binabantayan pa rin ng pag-asa ang posibleng unang bagyo ngayong taon. Alas 5 ng madaling araw kanina nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. As of 3 p.m., huli itong namataan sa layong 680 kilometers silangan ng Davao City. Posible raw itong maging ganap na bagyo sa loob ng isang araw na tatawaging Aghon. Base sa huling forecast, magdadala ito ng pag-ulan sa Eastern Visayas at Caraga. Posible ring maglandfall ang LPA sa Bicol Region at sa Eastern Visayas pagdating ng Sabado o Linggo. Pwede pa itong lumakas at umabot sa severe tropical storm. Halos wala naman daw itong epekto sa Metro Manila, pero posibleng makaranas ng thunderstorm sa lugar dahil sa easterlies o hangin mula sa Pacific Ocean. Ayon sa pag-asa, makakatulong ang binabantayang sama ng panahon para mapunan ng mga dam na bumaba ng husto ang level ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. Gaya sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila na halos sumadsad na sa minimum operating level. Napakalaki pa ng kakulangan. So ang sagot dito ay merong mga dams na maapektuhan at maaaring madagdagan dahil nag-uumpisa na ngayon yung 4 na dams na tumataas ng tubig. Bahagya rin daw maiibsan ang init na nararanasan ngayon dahil sa mga thunderstorm. Pero paglilinaw ng pag-asa, hindi pa rin simula ng tag-ulan kahit maging ganap na bagyo ang low pressure area. Hindi pa raw naaabot ang 25 millimeters na tubig ulan sa loob ng 5 araw sa 13 field stations ng pag-asa. Posible raw na sa una o ikalawang linggo pa ng Hunyo magsimula ang rainy season. Sa tansya ng pag-asa, 13 hanggang 16 na bagyo ang papasok sa bansa ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.